marahil ay nasalubong ninyo o na-experience nyo on the way to this place, yung mga nangangampanya, motorcade ng mga kandidato, and all the rumblings and the noise outside. Nasabi ko sa aking sarili na yung nasa labas, they don't have the true peace. Yung mga taong nandirito and all those who are doing this worship assembly, these are the people who have true peace. Tunay na kapayapaan. And just a play on words, we Christians, we seek true peace. But unbelievers, ang hinahanap nila ay yung poor peace. Just a joke lang mga kapatid. No? Sapagkat doon po nakatuon, di ba? Kapag kawala sa iyo ang Panginoon, doon ka nakatuon eh. You don't have contentment. Wala kang, nandun yung worry, anxiety, kailan kaya darating ang ayuda, sino kayo magbibigay? Just a play on words. So, yun po mga kapatid. Ang lesson na aking ibabahagi sa umagang ito is about mothers. And if you all know, and you probably know, ang Mother's Day next Sunday pa eh. Diba? So inuna ko na. Kasi I'm not supposed to speak today. Subalit yung kapatid natin na naka-assign eh nagsabi na fill in daw muna ako dahil hindi siya makakapagsalita. So I fill in and I scour through my notes at nakita ko po na sabi ko next Sunday, Mother's Day, pero ang naka-schedule si Brother Nelson. So sabi ko, sige, mag-lesson na ako about Mother's Day. And I shared this lesson way back May 12, 2019. So 6 years na din ang nakalipas. Marahil ay hindi nyo na din siguro maalala, mga kapatid. No? So this lesson is not only about mothers, but also about grandmothers, about fathers, grandfathers, guardians, no? Sapagkat meron din po siguro sa atin or nangyayari din na may mga taong walang nagpalaki sa kanila na nanay o tatay, but may nagpalaki na guardian. So this lesson is about guardians. But most especially, it's about mothers. Kaya ang title po is The Tale of Two Mothers. Ito po ay dalawang nanay na binanggit sa banal na kasulatan. At yan po ay si Eunice at si Atalaya. Atalia. Ang gandang pangalan. Pero makita po natin mamaya yung kanilang contrast. Si Eunice, marahil ay kilala ninyo. Kilala ni Sister Kim. No? So, there is a saying, mga kapatid. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Ang ibig pong sabihin, yun pong nag-alaga o nag-aruga, no? Ay yung kamay na yon ang mamumuno sa mundo, which is the meaning of this quotation ba yan o saying, is the profound influence ng isang taong nag-aalaga sa isang bata, sa pagpapalaki, no? Pagpapalaki ng isang individual. It describes the very important role that a mother or a guardian plays in the upbringing of an individual. Marahil may
Naaalala kayo na mga tao na they achieve great things. But it all started from the cradle. Doon sa pag-aaruga sa kanila ng kanilang mga magulang. Kung paano sila pinalaki. All have mothers who raised and care for them. And that is why they become who they are. At dahil po dyan mga kapatid, titinan po natin yung dalawang karakter. No? Sa banal na kasulatan na pinalaki nung dalawang nanay na atin pong pinakita kanina. So, these are the two mothers. Una po si Eunice. Pangalawa po na nanay na ating titingnan ay si Atalaya. And those of you who know Eunice, siya po yung nanay ni Timothy. Si Atalaya naman po, siya po yung nanay ni King Ahaziah. Hari ng bansang Israel during or before the time of our Lord Jesus. So, tingnan muna natin si Timothy, no? We all know kung sino ito si Timothy. In fact, 2 letters of the Apostle Paul is addressed to Timothy. He is a faithful servant of God. Isa po itong mabuting tao. In fact, Paul calls him my own son in the faith. And if we read in 1 Timothy chapter 1 verse 2, ganun nga ang pagkakatawag sa kanya ni Apostol Pablo, mga kapatid. Kay Timoteo, na aking tunay na anak sa pananampalataya. My own son in the faith. And again, in his second letter, ganun pa rin ang kanyang address kay Timoteo. Kay Timoteo, sabi doon, 2 Timothy chapter 1 verse 2, na aking minamahal na anak. Itinuring niyang anak itong si Timothy. Napakabait na bata. In Romans chapter 16 verse 21 doon sa concluding statement ng letter ni Apostle Paul. Binanggit niya lahat yung mga taong tumutulong sa kanyang gawain. And binanggit niya si Timothy. Such an honor to be called a fellow worker in the Lord. No? Despite his young age. Alam po ninyo ito si Timothy. When the Apostle Paul first met him, teenager pa itong si. And if you read the First Timothy chapter 4 verse 12, sabi nga niya doon let no man despise your youth. Huwag nawang masyado sa Tagalog. Sabi niya, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. So, every time I stand here, mga kapatid, at nakikita ko yung mga kabataan na nandirito, I am reminded of Timothy. Sapagkat si Timothy, diyan din siya nag-umpisa. Sa kanyang kabataan, biruin po ninyo kasama na ni Apostle Paul sa kanyang paglalakbay at pangangaral ng banal ng ebanghelyo, the gospel. He is a shining example, mga kapatid.
to all the young people in the church today, he is a shining example that there is no age too young to serve the Lord. Baka kasi magkaroon ng excuse yung mga kabataan, no? Na bata pa naman ako. Saka na ako maglingkod sa Panginoon kapag ka medyo tumanda-tanda na ako ng konti. Enjoy ko muna yung kabataan ko. Well, you can enjoy your youth while serving God. Pwede naman eh. Hindi ba pwedeng pagsabayin yun? Pwede po. You can serve God and enjoy your youth, your adolescence. Ito po example eh. There is no age too young to serve the Lord. Bakit po? Kasi kung hindi ka mag-uumpisa ng maaga, pagdating ng pagtanda mo, the desire is not there. Mahihirapan ka nang maglingkod sa Panginoon. Trust me, ma. Yun pong mga taong pinagpapaliban ng paglilingkod sa Panginoon, pagdating ng kanilang tatama, kasi nasanay na yung katawan nila eh. Halimbawa, sinanay yung katawan mo, hindi ka nagsisimba. Every Sunday, nasa bahay ka lang or nasa labas ka lang. Masasanay ang katawan mo. I-embrace niya yung ganung lifestyle. Magugustuhan niya na yun. Mahihirapan ka na ngayon na baguhin. That is why it is very important that at a very young age, di ba sabi doon sa Proverbs 22:6, train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya nga po, natutuwa ako na may mga batang maliliit. Doon po sa Jensen, side trip ko lang po mga kapatid. Kapag nagtuturo ako, ang daming mga batang maliliit, maiingay. Ang tendency ng mga nilalabas. Sabi ko po, okay lang ang ingay ng mga batang maliliit. Kaya kong itolerate yan. Pero yung ingay ng mga matatanda na nagkukwentuhan at kung ano-anong mga ginagawa, sabi ko, di ba? Mas maganda na yung bata, habang bata pa, sanayin mo na dinadala mo sa bahay. And ito po yung nangyari kay Timothy. At such a young age, he is already serving God. And at such a young age, he is already well spoken of by the churches in Lystra and Iconium. Sikat na siya, napag-uusapan na siya, nababanggit na siya, mga kapatid. No? Ayan po, sa Acts chapter 16 verse 2. Ang sabi po diyan, ito po yung pagkatao ni Timothy. Biruin po ninyo, ang kanyang nanay is a Jewish. Pagkaiba po, he is a son of a mixed marriage. Sapagkat ang nanay niya ay Hudyo, ang tatay naman niya ay Grego. Ibang lahi, ibang kultura. But notice verse 2, ang sabi po, he was well spoken of by the brethren who were at Lystra. Meaning he has a good reputation. Nababanggit siya, ay, kilala mo ba siya? Nakita mo ba si Timoteo? Yung anak ni yun. Ang bait na bata ito. He is well spoken of, mga kapatid. Huh? But for all qualities of Timothy, he would not have become the person that he is if not for his mother and grandmother. Nakita po rin niyo yung mga kapatid. No? Binanggit nga yan ni Apostle Paul eh.
Sabi ni Apostle Paul, in 2 Timothy chapter 1, verse 5, sabi niya, Timothy, I am reminded of your faith. Saan ko po mga kapatid? Sa Tagalog. Diba sabi niya doon sa verse 2, kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan nawang mula sa Diyos at kay Kristo na Panginoon natin. Sabi niya. Verse 4, na kinakasabikan kong makita kita. I am greatly desiring to see you. Verse 5, na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo. The sincere faith. Kanino nanggaling itong kanyang sincere faith? Na namalagi muna kay Loida na iyong lelang, ibig sabihin po, lola. Na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. You see that, mga kapatid? The reason why Timothy grew up to be a man of sincere faith is because he was raised by godly mothers. Now, there are some of us, Brother Nelson, he was raised by a godly mother. This is the guy. Sila brother mo, sila sister Evelyn. Karamihan po dito, raised by godly mothers. And meron din naman po sa atin na, yun nga nabanggit ko kanina during the introduction, na lumaking walang magulang, walang ina, o walang ama. But we are still raised by godly guardians. Ito po si Timothy, he was raised by godly mothers. At tingnan na naman po natin yung isang anak. No? Si Azariah. Ito pong si Azariah, he is a king of Judah. Remember, when King Solomon died, nahati po yung kingdom. Dati buo yan eh. Nahati po yan, nagkaroon ng Southern Kingdom, nagkaroon ng Northern Kingdom. Now, the Southern Kingdom of Judah consisted of two tribes, yung kay Judah and Benjamin, and the other 10 tribes of Israel nandito po sa Northern Kingdom. The Northern Kingdom, they are notorious for having evil or wicked kings all throughout. Sa Judah po, meron din pong lumilitaw na mga mabubuting hari. Yan. Kaya po sila Asa, Jehoshaphat, King Hezekiah. Ito po, si Azariah, naging hari ng Judah, but he is a wicked king. No? He is a wicked and evil king. Ang sabi po sa 2 Chronicles, sa kasaysayan, he did evil in the eyes of the Lord, as the house of Ahab had done. For after his father's death, ito po si Ahab, lolo po niya yan. Makikita po natin mamaya. He did evil in the eyes of the Lord. Yan po ang ano ni Ahaziah. Kaya ang katanungan, kung doon kay Timoteo kanina, bakit siya naging mabuting anak, mabuting tao? It's because of his godly mothers. Ito po, ang tanong, bakit siya naging masamang hari? It's because he was raised by ungodly and wicked mothers. Nakita po niyo yung contrast, mga kapatid. Baka sabihin po ninyo, bakit? Hari siya eh. Siyempre, meron ding influence yung kanyang mga advisor. You know? But we will see later kung sino po ang kanyang advisor. And
while he was growing up, sino nagpalaki sa kanya? Yung mga advisor ba? Hindi po. Yung kanyang nanay at saka yung kanyang lolo. Huh? So, tingnan po natin yung kanyang lola. Marahil kilala ninyo si Jezebel. He is a very famous woman in the Bible. No? Yan po ang kanyang lola, Jezebel. No? Si Jezebel po ay asawa ni King Ahab. Jezebel was a Phoenician princess. He was not a Jew. Hindi po siya Hudyo, kundi ibang lahi. Phoenicia. And they serve other gods, mga Diyos-Diyosan. So Jezebel was a Phoenician princess and the wife of King Ahab of Israel. She promoted the worship of false gods. Baal, Astaroth, etc. She opposed and persecuted God's prophet. Ang daming pinapatay nitong babaeng ito na propeta ng Diyos. Hundreds. She manipulated and led Israel into sin. In fact, mga kapatid, nabanggit nga ito sa Revelation. And ang sabi sa Revelation, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel. Naging ano na siya, kumbaga naging ekspresyon na siya sa isang taong manipulative na masama. Na kapag sinabi mo, ayan, Jezebel yan, ibig sabihin yan, wicked. No? Ayan, sabi dyan, by her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and eating of food sacrificed to idols. So you can just imagine the household wherein itong Haring Ahazaya, kung saan siya lumaki. Diba? Kaya napaka-importante po nung tahanan. Sapagkat dyan po nahuhubog yung pag-uugali ng ating mga anak. Tandaan po natin sa mga magulang at sa mga guardians. No? Ayan po yung lola ni King Ahazaya. And no wonder, since ganyan ang ugali niya, yung kanyang naging anak na babae, si Atalaya, no? Ito po yung naging nanay ni King Ahazaya. Ang banggit po sa kasaysayan ng Biblia, she encouraged her son to act wickedly. Sabi po sa New International Version. Sa New King James Version po, for his mother advised him to do wickedly. Wow. Advisor mo sa paggawa ng kasamaan, sarili mong ina? It's no wonder. Simula sa kanyang pagkabata, maliit pa lang siya hanggang sa kanyang paglaki. Kasama niya ang mga babaeng ito, ang mga inang ito. What do you think will happen? Siyempre, yan ang huhubog sa kanyang pag-iisip, pag-uugali. Paglaki niyan, no? Lalaki yan isang masamang tao. I cannot, nung akin pong binabasa ay parang kinikilabutan po ako, mga kapatid. Hiruin po ninyo yung karakter ng babaeng ito. She is the counselor or advisor of her son, Ahaziah the king. In what? In doing
wickedness. Nakakilabot. Baka sabihin niyo mga kapatid, sobra naman yan, Brad. Wala naman yatang ganyan ngayon. Marami, Brad. Marami. Tayo na din, mga kapatid naman sila. Marahil wala tayong nakikita o nalalaman na yung ina mismo ang nagpapayo sa anak na gumawa ng masama. Pero, the sin of tolerance. Tinotolerate yung paggawa ng kanilang mga anak ng masasama. Kanina nung naliligo ako, naalala ko yung kapatid ni Freddy Aguilar. Yan, ano pangalan? Marlene Aguilar. Naalala po ninyo yung anak niya, si Jason Eibler. Yung nakipagbarilan sa mga pulis, no? Meron siyang tato. Hindi ko po malaman kung sa likod o sa harap. Ang kanyang tato is not accountable to anyone. Biruin po ninyo. Hindi siya accountable sa kahit kanino, maging sa kanyang magulang. And I am reminded of the words of the Apostle Paul in Romans. Ang sabi ni Apostle Paul, for all of us will give account of ourselves to God in the day of judgment. Oo, ngayon you are not accountable to anyone. Pagdating ng araw ng paghuhukom, you will be accountable to God. May mga ganong mga kapatid. At yung ina niya, pinagtakpan pa siya. Wala siya dyan. Wala siya dito. No? May mga inang ganon. Tinotolerate yung kanilang mga anak. I have seen mothers or I have known mothers who tolerates their children's body. I have known mothers who doesn't care if their children does bad things. Yung being indifferent, tolerant, doesn't care, walang pakialam. Hayaan mo yan. Hayaan mo siya sa kanyang ginagawa. Bata pa naman yan. Magbabago pa yan kapag pa siya lumaki. Hayaan mo yan. Ini-enjoy niya lang yung buhay niya ngayon. Hindi naman siya nakakasakit sa ibang tao. Okay lang yan. Di ba? There are parents who are like that. No? Kaya alam naman nilang hindi yun ang tamang gawin, mga kapatid. No? May mga magulang na gano'n. May mga nanay na gano'n. Hindi ko po sasabing nanay. Magulang. May mga magulang na gano'n. Na wala pakialam kung yung kanilang anak ay walang galang. Walang pakialam kung yung kanilang anak ay masama ang pag-uugali. Kung palamura, kasi minsan yung mga bata naririnig din eh. Nagmumura naman yung mga magulang. O nagmumura yung mga kasama nilang mga grown up sa bahay, okay lang siguro. Di ba? Yun yung nakikita nilang example, mga kapatid. No? Tapos, idagdag mo pa dyan yung yung nagkaroon pa ng batas na bawal pumalo. What is happening to our society? Na kung babasahin po ninyo yung aklat ng Proverbs, not once or twice or 3 times or 5 times binanggit. More than 5 times, mga kapatid. Na ang bata, sadyang makulit, disiplinahin mo, paluin mo. Sabi nga dun yung pamalo, hindi nakamamatay.
Sabi pa dyan, kung hindi mo papaluin, yung bata, papatayin mo. Ay, ibig sabihin, kung hindi mo pinapalo ang bata, para mo siyang pinapatay. Bakit? Hindi mo siya dinidisiplina. No, that is the function of responsibility of a parent. Disiplinahin yung mga anak. Iniutos po yan ng Panginoon, mga kapatid. Basahin ko po. Ephesians 6 po. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Diba? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 2, una yung sa mga anak. Sabi, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang inyong ama at iyong ina. Sa verse 4 naman, para sa mga magulang, ang sabi po niya, at kayong mga ama o kayong mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Kundi, this is the responsibility of parents. Kundi, inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay magulang or you are a guardian at hindi mo sinasaway ang kabataan, you are violating this commandment of God. Sabi diyan, no? Sawayin mo sa aral ng Panginoon. Turuan mo sa aral ng Panginoon. Responsibilidad mo yan bilang magulang, bilang ina, no? Kaya ang tunay na inang makadiyos, and I am very happy, mga kapatid, kapag nakikita ko itong mga kabataan. Sapagkat the reason, hindi lang sila, pati tayo, because we are also raised by godly mothers. If not for our godly mothers, we wouldn't be here. Totoo po yan. Ako'y natutuwa that we chose to be here, lalo na sa mga kabataan, that shows that you have godly mothers who cares for you and love you. Kaya pasalamatan po niyo ang inyong mga ina. No? Huwag niyo nang hintayin sa next Sunday na Mother's Day. Pasalamatan niyo na ngayon at araw-araw, mga. So yun po yung tunay na, ang tunay na inang makadiyos, tinuturuan at dinidisiplina ang kanilang mga anak upang lumaking may takot sa Diyos. May respeto sa magulang at magiging mabuting miyembro ng lipunan. So, let's recap. So, godly mothers, we have Lois and Eunice. But ito po, mga kapatid, disclaimer or ano bang tawag yan? Caveat. Of course, hindi rin maiwasan minsan na kahit gaano kabuti yung iyong magulang, merong mga anak na lumalabas na swail. No? May mga anak na sadyang ayaw makinig, matigas ang ulo. Despite all our efforts, no, there are still children that becomes ungodly. Pero, huwag po sana tayong ma-discourage. That should not discourage us from being godly parents ourselves. Okay? So, kung titinan po natin, babalikan po natin, these godly mothers, Lois and Eunice, they were able to raise a godly person in Timothy. Through their example of their faith and their conduct, naging mabuting tao si Timothy. On the contrary, there are ungodly or wicked mothers, or mothers that don't care
What care? No? Mga nanay na pakialam lang nila sa sarili nila. Hayaan mo yun. Let him do what he wants. No? Just like Jezebel and Atalaya, who raised a wicked or evil person in Hazel. So, sa pag-aaral na ito mga kapatid, makikita natin yung dalawang contrast. Yung influence ng isang ina o guardian na makadiyos sa pagpapalaki ng kanyang. At sa mga nanay po na nandirito, na may mga anak na maliliit or kahit mga malalaki na, the faith that you have, no? You instill in your children. You continue to show them a good example pagdating sa pananampalataya. You nurture them and bring them up in the discipline and admonition of the Lord. At para naman po, doon po sa mga magiging ina. The young women here who would one day become mothers themselves, be a Eunice or a Loy. A Eunice muna, kasi lola kayo sila. Sa mga magiging ina, no? Be a Eunice and raise a Timothy. Do not be an Atalaya and raise an Asa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And happy Mother's Day next Sunday sa mga. Tayo po'y awit ng isang awitin at in preparation for our Lord's table.